kababayan, dumating na sa sukdulan ang kasamaan ng tao sa presensya ng Diyos. At ang sabi ng Panginoong Diyos, kailangan ko nang linisin ang sanlibutan. Kaya Noe, ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking harapan. Aking kang utusan gumawa ka ng daong sa kaligtasan ng iyong pamilya, sapagkat kukunawin ko ang sanglibutan. Lilinisin ko ang daigdig sa magitan ng gunaw. Inumpisahan ginawa ni Noe, at ang sabi ng Biblia, Noah built the ark with trembling. Nanginginig si Noe ng ginagawa niyang daong dahil naniniwala siya sa sinabi ng Panginoong Diyos. Araw-araw samantalang nagtatrabaho si Noe sa daong, nangangaral siya sa mga tao, kababayan, kaibigan, kayo ay tumulong na gumawa ng daong sapagkat ang sabi ng Diyos, gugunawin niya ang sanglibutan. Si Noe ay kanilang pinagtatawanan. Noe, nasira na yata ang ulo mo sa relihiyon mo. Naging panatiko ka na yata, Noe. Wala pang nangyaring ganyan sa sanglibutan. Opo, wala pang nangyaring ganyan. Pero tandaan niyo, kapag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Yes. Wala mang nangyaring ganyan. Kaya nga po inabot ng 120 years sa paggawa ng daong eh. Bakit? Tatlong lalaki lamang ni Noe tumutulong sa kanya. At yung mga asawa ng kanyang anak, sila lang lahat, 8 silang lahat na nagtatrabaho sa daong, ay napakalaki po ng daong. 120 years ginawa ni Noe ang daong bago natapos. Then finally, nung daong, inutusan po ng Panginoong Diyos si Noe, ipasok ang lahat ng mga hayop for the preservation of life, sa iba't ibang uri ng hayop. And then finally, ang sabi ng Panginoon kay Noe, panahon na, pumasok na kayo sa daong, papasukin mo na ang pamilya mo sa daong. Pinasok ni Noe ang kanyang pamilya sa daong, hindi pa ako nagunaw, inabot pa po ng 6 na araw. Samantalang ang pamilya ni Noe naroon na sa loob ng daong, pinagtatawanan ng mga tao na naroon sa labas. Ayan na ang mga silang ulo. Guguna na daw, sabi daw ng Diyos. Gugunaw daw, nandoon na sa loob ang mga panatiko, ang mga silang ulo, ang mga panatikong mga tao. Ganun-ganun ang kanya sinasabi. Noe, hindi pa pumasok. Until finally, ang sabi ng Diyos, Noe, pasok na. Pagpasok po ni Noe, si Noe po, ang katapusan pumasok. The 6th day. Sabi ng Biblia, sinara ng Diyos ang pintuan ng daong. Imagine, ha? Wala pa rin pagbabago. Sumikat pa ng araw si ka-6 na yan. Katulad sa dating pangyayari, ganun pa rin ang mga tao. Pero pagdating ho na 7th araw, the number of God, bigla hong nagdilim ang buong daigdig. Nang umagay, parang kasing hating gabi ang kadiliman. At ang sabi ng Biblia, binuksan ng Diyos ang lahat ng bukal ng tubig sa ilalim at binagsak ng Diyos ang lahat ng tubig sa itaas. 150 days ang pagtaas ng tubig sa ibabaw ng pinakamataas na bundok. Mabuhay ka. At ang sabi ng Biblia, lahat ng buhay sa labas ng daong ay nangapapahamak ng lahat. Ang Diyos kung magsalita, bagamat hindi ka panipaniwala, my friend, mangyari po yan. Mangyari po yan. Isang tao aking kinausap, ang sabi ko ay, sa katapusan, sunugin ng Diyos ang mundong ito. Ang sabi ng taong ito, kailanman hindi ako maniniwala sa salita mong susunugin ito. Sapat ang lupa hindi masusunog. Kakubasahin mo ang Biblia mo. Kung hindi sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Pinugnaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Isang sample lamang yan na kayang-kayang sunugin ng Diyos ang lupang ito. Ang lupang ito, kayang-kayang sunugin ng Diyos. Wala hong magkaisip, mga kaibigan. So ngayong gabi, inaasahan kung magising ka sa katotohanan, haharapin mo si Jesus sa katapusan ng buhay mo. Haharap ka sa Panginoon sa katapusan ng buhay mo. Tatanong ko sa inyo, ano ang ginagawa niyo sa buhay ninyo ngayon? Samantalang kayo may pagkakataon, kinilala ba niyo si Jesus? Minahal ba niyo siya? Tinanggap ba ninyo siya na inyong tagapagligtas? O nilimot-limot na lang niya hanggang sa dumating ang kawakasan ng buhay mo? Ang pinakamalungkot na mangyari sa buhay natin ay inabutan tayo ng ating kamatayan na wala tayong paghahanda para sa ating eternal na kalagayan
doon sa kanilang buhay. Ulitin ko, si Kristo pong tagapagligtas ang dinadala namin sa inyo. Wala kami pakialam kung anong relihiyon ninyo. Ang importante magkaroon kayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong tagapagligtas. Amen. Malapit na po siyang pabalik, mga kaibigan. Nakita na natin ang mga palatandaan sa kapanahonan, gera, gutom, lindol, sakit, mga kaibigan. Habang tumataas ang unawa ng mga doktor sa sakit, lalong pataas ang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor na ito sa sanlibutan. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Ang ating pag-asa at magandang kinabukasan sa Diyos lamang natatagpuan. Hindi po dito sa lupang ito, kaibigan. Makapagpatay ka ng magandang bahay ngayon, hanggang gaano ka lang katagal titira dyan. Makakabili ka ng magandang lupa, hanggang gaano lamang yan katagal pakinabangan mo. Ang buhay ng tayo may lamang pinakamataas ng 80 anyos na swerte na tayo. And then pagkatapos, darating ang wakas, at sa duloy, harap tayo sa ating Panginoon Hesus. Itatanong sa iyo, ano ang ginawa mo para sa iyong kaluluwa nang ikaw ay nabuhay pa? Isang malaking katanungan na kailangan sagutin mo sa kanyang harapan. At kung hindi mo may sasagot yan, sa libro ng buhay mo ay nakasulat ang lahat ng ginawa mo, friend. At doon ka hahatulan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po matutuwa si Jesus na kayo'y ipahamak sa impyerno wala hanggang. Hindi po siya matutuwa. Kaya nga siya'y namatay ng dahil sa atin. Then, katapusan, hindi na pa ako magtagal. Sabi ni Pastor kanina, alas 2 madaling araw, magtatapos na po ako dahil pagod na rin ako. May isang tao daw itinapon sa impyerno. Hinagis impyerno, kumukulong apoy. At doon sa impyerno, kanyang inaccuse si Jesus. Sabi, ikaw ay isang malupit na Diyos. Ikaw, isang malupit na Panginoon. Bakit mo ako pinarusahan dito? Bakit mo ako tinapon sa apoy na to? Malupit kang Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita. Ang sabi ng Panginoon, anak, mag-usap tayo. Magbilangan tayo. Nang ikaw ay aking nakita na katulad sa isang tupang naligaw ng landas. Iniwanan ko ang aking trono sa langit. Anak, hindi ko matiis na ikaw'y nakikita kong patuloy kang lalakad patungo sa impyernong walang hanggan. Anak, tinanggal ko ang putong ng aking pagkahari. Inalis ko ang kalulatian ng aking pagka-Diyos. Nilisan ko ang aking trono sa langit. At ako'y bumaba sa iyong kinaroonan dito sa sanglibutan. Anak, dahil sa aking pag-ibig sa iyo, ibinigay ko sa iyo ang aking ulo. Pero anong ginawa mo? Pinutungan mo ng tinik ang aking ulo. Binigay ko sa iyo, anak, ang aking balikat na hanggang magpasan sa iyong mga suliranin. Ngunit anong ginawa mo? Pinatungan mo ng mabigat na cross ang aking balikat. Binigay ko sa iyo ang aking mukha na sa lahat ng panahon, ikaw ay aking pinagmamasdan sa iyong buhay at sa iyong kahirapan. Dahil ibig kitang tulungan. Pero ano ginawa mo? Nung ibinigay ko sa iyo, ito'y tinuraan mo at sinampal mo ang mukha ko. Anak, binigay ko sa iyo ang aking palad na pagmumulan ng lahat ng tulong mo na siring gumawa sa iyo. Anong ginawa mo? Pinako mo sa krus ang aking kamay na pinagmulaan ng tulong mo at siring gumawa sa iyo. Binigay ko sa iyo, anak, ang aking puso. Pero anong ginawa mo? Inulos mo ang aking puso. Sinibat mo ang puso. Binigay ko sa iyo ang aking balikat, ang aking likod. Anong ginawa mo, anak? Hinampalos mo. Binigay ko sa iyo ang aking mga paa. Anong ginawa mo? Pinako mo sa cross